Enlistment season na naman para sa ating mga scholar ng bayan. Ibig sabihin nito, sinisigurado na namang nasagot na ang set. Sinasagad na naman ang bilang ng mga klaseng i-enlist. Pinapractice na naman maging extrovert just in case kailangang mag-pre-rog. At sinishare na naman si Lucky CRS Pepe, si Lucky CRS Pepe, si Lucky CRS Pepe, si Lucky CRS Pepe, si Lucky CRS Pepe. Paulit-ulit na lang. Bakit nga ba nakaasa sa pagdarasal at sa kung ano-anong pampaswerte gaya ng Lucky CRS Pepe ang libreng edukasyon ng mga scholar? Ito ang mahiwagang spaghetti. Ipasa mo to sa 10 mong kaibigan para spaghetti pataas ng pataas ang tsansa mo na makuha lahat ng unit sa CRS. Pero pwede mo din naman i-ignore. Para spaghetti pababa ng pababa ang tsansa mo na makuha lahat ng units mo sa CRS. December, I think second year during enlistment period for second sem. Wala na sa amin yung freshie priority sa enlistment ng mga GE class and I need GE classes. I think during that time ako ay very anxious. So kung mag-stand out yung aking prayer. So what I did sa dorm, nasa Mulabe ako niyan, nag-take ako ng screenshot on my laptop. Tapos naghanap ako ng empty template, the meme, Pepe the Frog meme. I think yung format is like, this is a rare something Pepe. Share this to get something. And yeah, I edited it, posted it one night, and then at first, I think yung aking inner circle lang yung nakapansin. And I didn't care. And then the following weeks, until yung release ng enlistment run, it blew up. My prayers are heard that enlistment run. I got almost all the classes I need. So nung second run, nag-enlist na ako ng 1 GE. So I think that worked for me. 10 years old na mahigit ang meme ni Leandro. Pero bakit every semester, sinishare pa rin natin to? Stupid, but I think it works. It worked for me. Traditional na makita at least yung meme every enlistment round. Sa pag-enlist ng mga klase sa CRS, dadaan ka sa ilang mga proseso. Una, ang first round ng pre-enlistment kung saan kailangan mong mag-pre-enlist. Randomize ang magiging resulta nito at nakadepende sa prioritization ng CRS. Meron kang on top, meron kang graduating, was freshman, tapos RAs, tapos SAs, yung DILNet, tapos meron kang regular priority, tapos meron kang low priority. Ang pinakauna syempre na may highest priority is yung graduating. So, ibig sabihin kung meron lang isang slot, tapos apat kayo, isang graduating freshman, regular low, nag-aagaw-agaw kayo dun sa isang slot na yon, kung makakuha nun, si graduating. O kung dalawa yung slot na available, apat kayo, si graduating at saka si freshman makakakuha nun. Kung maihahalin tulad natin ng CRS enlistment sa mga ruleta, meron tayong 4. Isa para sa mga graduating, isa para sa mga freshmen, isa para sa mga registration at student assistants, at isa para sa mga regular priority. Unang paiikutin ng ruleta ng mga graduating. Kapag naubos na yon, ay papaikutin naman ng ruleta ng mga freshmen at magpapatuloy yon hanggang sa ruleta ng mga regular priority at maubos ang espasyo sa klase. Kung hindi ka man makakakuha ng units sa first round of pre-enlistment, magkakaroon pa ng second round. Dito, parehas pa rin ang magiging proseso. May posibilidad na hindi mo pa rin makuha ang bilang ng units na kailangan mo. Kaya, kailangang magbakasakali sa general waitlisting period. Dito, si CRS pa rin ang magde-decide kung mabibigyan ka ng classes o hindi. Literal na, magwe-waitlist ka talaga. Kung hindi ka pa rin pinagpala matapos mong magnobena para sa mga klaseng in-enlist, kailangan mo nang kumuha ng units through the departmental waitlisting period. Pareho pa rin naman ang nagiging proseso ng pag-waitlist. Ang kaibahan lang, hindi na si CRS ang magde-decide. Mismong ang offering department o unit na ang pipili ng mga estudyante ang makakakuha ng slot gamit ang kani-kanilang paraan. Dahil hindi pantay ang ratio ng mga guro at estudyante, minsan, hindi ka pa rin makakakuha ng klase kahit ano pang manifestations ang gawin mo. Dito papasok ang tinatawag na teacher's prerogative o pre-rog. Sa pre-rog, kinakailangan mong lumapit na mismo sa professor o instructor. Kay prof nakasalalay kung tatanggapin ka o hindi. Hence, the term. Pero syempre, wala pa rin kasigurudan dito kung makakakuha ka nga ng klase.
Bago i-launch ang CRS noong 2009, manual ang nagiging pagkuha ng mga klase ng mga eskola. Ibang-iba sa nakasanayan natin ngayon. Dati, nung unang panahon, pagka-enlistment, maraming tao sa UUR, busy ang UUR, no? Kasi pupunta yung tao physically. Papasok ka pa lang ng UUR, may pila na. Tapos buong second floor, may pila yan. Hanggang third floor, may pila. Ngunit kahit nag-digitize na ang paraan ng pag-enroll, hindi pa rin nasusolusyonan ang mismong problema sa kahirapan ng pagkuha sa mga ito. Dahil dito, marami ang nagkukulang sa units na nagiging dahilan pa kung bakit delayed ang kanilang pag-graduate. Kagaya na lang ni Tilda, isang AA Theater Arts major mula sa College of Arts and Letters na dapat sana'y gagraduate na this year. So, nag-try ako mag-enlist. And then, syempre, I got all my majors. Yung mga GEs ko, it's so hard to get those. Hindi ECL pa, no pre-rog. So, parang, ano gagawin ko? Yung UP kasi hindi parang isang buong brain na coordinated lahat eh. Kunyari, ang major mo nag-offer ng Wednesday umaga. Lahat ng major mo, Wednesday umaga. Tapos ang mga PE classes, nag-offer din ng Wednesday ng umaga. Yung mga PE na gusto mo, or na mayroong slots, nasa Wednesday ng umaga. Tapos yung mga available slots din na GE, nasa Wednesday ng umaga din. Tatlo yung nag-aagaw-agaw dun sa Wednesday ng umaga na slots. So, although may slot naman, sa PE, kunyari, hindi mo siya makuha kasi pinili mo yung major mo. So, may ganong factor. Sa ibang university kasi hindi ganun eh. For example, sa UST. I-enlist ka na nila doon sa lab na yun, parang block. Wala ka ng choice, yun na yun. So, wala masyadong freedom, di ba? Alam mo yun. So, sa atin kasi, we value the freedom na the department can choose kung syempre, yung teacher naman ay, lalo na kung lecturer, no? Sabi ng lecturer, pwede ako magturo, pero ano lang ako, Tuesday lang ako ng hapon kasi meron naman akong trabaho na iba. So, nakakapag-offer sila ng subject, for example, isang section, pero dun lang sa oras na yun. Which happens to be in conflict din with sa ibang classes. So, masyado siyang complicated. Basically kasi hindi ganun ka-complicated yung enlistment sa ibang CUs kasi hindi sila ganun kalalaki. Tayo kasi nasa 28,000 tayo ngayon. Laganap din ang mga problema sa sariling enlistment portals ng ibang CUs o constituent universities, katulad ng AMIS o Academic Management Information System ng UP Los Baños at ang SAIS o Student Academic Information System ng UP Manila. Humantong pa nga na via Google Forms ang pag-e-enroll sa UP Manila noong second semester last academic year. Dala ng mga problemang ito, mismong mga estudyante na ang gumagawa ng kani-kanilang mga solusyon para mapadali ang proseso. This is something that the people who are overseeing, who are getting paid so much to oversee the function of the university, to think about and to consider. Dapat, the only reason I'm not graduating on time is because I failed something. It's because it's something about me. Not because of misgivings. Things na hindi na-anticipate ng university. Sa kasalukuyang lottery system ng CRS, ang dapat sanang pagkuha ng mga klase sa pamamagitan ng iilang click lamang ay nauuwi pa rin sa harapang paghingi o minsan pagmamakaawa sa mga guro. Ako pa yung magdudusa because of how UP decided to make enlistment a lottery. I appreciate the whole idea behind like building your own schedule, pero sana naman may alternative. Dati na in person pa nga kami nag-enlist, yung mga ganun na, mga listahan pa kami na pen and paper yan. And it's like, okay, yeah, I will appreciate that it's easier now. I will appreciate that things don't happen overnight. But the community has been telling you these things for the longest time. Kakulangan ng gobyerno sa pagbibigay halaga sa sektor ng edukasyon ang makikitang isa sa mga ugat ng problemang ito. Kapabayaan ng administrasyon ang ikalawa dahil sa baluktot na prioridad ng mga proyektong pangpamantasan. Yung mga privatization things, iniisip ko parang, gets naman kasi budget cut. Gusto ko sana maniwala na ginagawa nila yun because to get income, like, it's not right. Hindi nagkukulang sa ingay yung Cal Needs Space. Hindi nagkukulang sa ingay yung itaas ang budget ng UP Diliman. Hindi nagkukulang sa ingay yung kontra sa Dilimol.
yung kontra sa privatization ng Area 2. Call to action is paingayan ng paingayan. Nireklamo na natin, budget cut. Right? Cal needs space, everything. Kaya walang classes. Ma-address yun if profs actually wanted to be employed here, which many of them do not because they do not get paid for the first SEM or so. Ang hiling ng sangka-estudyantehan ng UP, pagbabago sa enlistment process ng universidad. Isang enlistment process na hindi kailangang umasa sa kung ano-anong ritual, hindi dumidepende sa swerte at hindi umaasa sa paghihintay o pagmamakaawa sa labas ng opisina o ng mga classroom. Isang enlistment na pinahahalagahan ang pag-aaral at kapakanan ng mga estudyante.